sa ating balitang lokal. Nasa kabilang linya na natin si Arya Lea. Yung balita niya, no, kaugnay nung distressed OFW na si Gerald Costales na napilitang umuwi ng Gimba, taga dito yan sa Barangay San Roque, dahil sa head injury. Lumapit siya sa LGU at tatanggap raw siya ng medical assistance at referral, no, sa PJG dyan sa May Cabanatuan para sa kanyang operasyon. Ang detalye ng balita ay ibalita mo, Arya Lea. Pasok. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Humingi ng tulong sa local government unit dito sa bayan ng Gimba ang 24 anyos na distressed OFW mula Riyadh, Saudi Arabia na tubong San Roque, Gimba, Nueva Ecija para sa kanyang agarang pagpapagamot sanhi ng sinamonitong sakit ng madisgrasya ito sa Saudi Arabia. Si Gerald Costales, isang chef sa isang restaurant sa Saudi Arabia, ay nandito na sa Gimba, Nueva Ecija, dumating noong June 28, 2024. Isa siyang unfinished contract na OFW. Ayon kay Gerald Costales, pagdating niya ng airport, dumiretso na sila sa OWA, desk o ang Overseas Workers Welfare Administration ng NAIA 3, at idiretso na sila sa DMW o ang Department of Migrant Worker Pasig para maidulog ang nangyari sa kanya sa Saudi Arabia. Pinag-fill up umano siya ng form at binigyan siya ng halagang 900 pesos ng DMW staff para makauwi ng Gimba. At kahapon nga, nung nakaraan na linggo, July 1, 2024, pumunta si Costales ng OWA, Pampanga para maidulog sa DOLE ang naging pagpapabaya ng kanyang agency na EGMP Makati. Sa hindi pag-asikaso kay Costales habang ito ay nakakonfine sa ospital sa Saudi. Walang sahod na ibinigay at maging ang mga nakasaad sa kontrata ay hindi nasunod. Nito lamang July 4, 2024, ay sinamahan natin siya sa tanggapan ni Mayor Doc Lito Galapon para makahingi ng assistance medical. Hindi naman po tayo nabigo at inayos ang kanyang mga dokumento para maisama siya sa mga bibigyan ng medical assistance ng LGU Gimba. Habang ang nanay naman nito na si Ginang Marites Costales ay pinagproseso na rin ang solo parent application nito. Kahapon kasamang G at kasamang Army, July 8, 2024, July 8, 2024, ay muli nating sinamahan si Gerald Costales mismo sa tanggapan ni Mayor Doc Lito Galapon at napag-alaman natin na mabibigyan ito ng binigyan siya ng pamasahe pabalik ng OWA Pampanga para dumalo sa isang seminar para sa mga distressed OFW na programa ng OWA. At napag-alaman din natin na si Costales ay nasa listahan ng LGU Gimba para sa financial medical sa darating na July 17, 2024. Ito po inyong Arya Lea para sa Balitang Lokal ng radyo nating Gimba 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. Kumusta yung lakad niya kahapon sa sa OWA? Yes po, kahapon pumunta po siya ng OWA Pampanga para sa isang seminar para makakuha siya ng benepisyo na galing sa ating pamahalaan na ibinibigay sa mga distressed OFW at mga unfinished contract. Mm-hmm. Ayun, kailan daw yung kung talaga bang need na ipa-opera yung kanyang bukol? Kita pa ba yung bukol niya sa ulo? Opo, kasamang G. Makikita mo talaga at masasalat mo. At yun din nga ang pinoproblema niya dahil kailangan na daw siyang maoperahan. At yun din ay naidulog niya nga kay Mayor at nabigyan naman siya ng assurance ng LGU Gimba na i-assist siya papunta sa PJJ para nga maopera ang bukol niya sa ulo. Wala pang date na ibinigay si Gerald, pero natawagan na daw ang PJJ, naghihintay na lang daw yata na schedule. Ngayong July, naghihintay na lang po yata ng schedule. Ang bata niya, no?
Opo. 24 years Oo. old. 24. Yes, at napag-alaman natin ano na siya nangyari pala sa ang kanya doon? breadwinner Bakit ng parang wala pamilya. namang naging tugon yung Department of Migrant Workers nung unang paglapag niya sa airport at sinabi nga na dumiretso doon sa opisina ng DMW. Eh ano na pala nila? Kasama G, ang sabi daw kay Gerald, pupunta siya sa OWA sa Pampanga para nga doon daw ay mabigyan siya ng attorney dahil ilalaban daw yung kaso niya at i-refer siya sa Department of Labor and Employment para nga mapanagot ang kanyang agency at yung agency niya na muwin sa Saudi Arabia sa ginawa sa kanya. Mhm. So wala man lang nung pagpunta niya doon na wala man lang ding ibinigay na suporta bukod sa sinabi na mag-report ka sa OWA sa Pampanga. Wala man lang Yes po. iniabot na tulong. Mm-mm. Yes po, wala kasamang G, maliban po lang daw po sa 900 pesos na ibinigay sa kanya na pamasahe. Grabe. Na, Mukhang alam, ang DMW, ang laki ng budget. budget niyan, lalo na't ang mga OFW, no? Sila naman talaga ang bumubuhay sa ating sa ating ekonomiya, 50% nung pumapasok. Remittance. Oo. Sa bulsa. Tama. Bulsa ng bayan. Pera ng bayan, ano? Ay, ano yan? Ayan. Na ibinubulsa. Di ba? Naisusubi ba? Na tinutustos lalo na diyan sa sa OWA, sa Department of Migrant Workers. Tapos kung tratuhin nila yung mga OFW ay ganun na lang na parang baliwala lang. 'Di ba? Dapat sila nga yung pinapriority. Priority, oo. Dahil sila ang naghahakot ng ng pera, no, na pumapasok ng mga dolyares papasok sa Pilipinas. 'Di ba? Oo, tama. O, tas kung itrato nila ay parang turo-turo ba? Hindi naman sila kung ano lang, kundi sila talaga yung kumbaga nagiging instead na ang agriculture ang backbone ng ating ekonomiya. Ngayon lumalabas Sila. ang backbone ng ating ekonomiya ay ang OFW, OFWs, oo. 'di ba? Mm-mm. Ganon, kasi isa sa mga priority ng gobyerno ay padala ng mga tao, yung workforce, laborer, no, sa ibang bansa. Mm-mm. O katulad niya, nakaranas siya, kasamang Gio. distress OFW. O, Oo, ganon na tapos nga ang binigyan nangyari. ng Dapat pamasahe, nila talaga yung 900. binibigyan ng proteksyon, ng suporta, Oo, pag-uwi. No? Buti na isipang pumunta ka sa opisina ni Mayor Doc Lito Galapon. Ano kasama G? Bakit siya pumunta sa office ni Mayor Doc Lito Galapon? Pumunta siya doon kasamang G nung July 8, nung pagbalik. Oo, dito lang. Bakit siya napunta doon? Kasi kasamang G, naawa si Mayor dahil nga nag-message si Gerald na baka makahingi naman po ako ng pamasahe papuntang Pampanga dahil nga talagang hirap na so tong ibig bata, sabihin, oo. nag-message siya mismo, diretso, kay Mayor, ganun ba? Paano Hindi po, nangyari? nag-message po siya sa atin sa radyo. Humingi siya ng tulong na sana baka makahingi naman po ako ng Saan tulong siya kay Mayor nag-message? Doc Lito Galapon. Sa QRT o paano? Paano bang nangyari doon? Sige nga. Kanino siya Nag-message po siya nag-message? Sa'yo o akin sa po ano? kasamang G. Ano? Sa akin po. Sa akin po. Nag-message sa'yo. Sila. Ngayon, opo, ngayon yung surat po nila, ipinorward ko po kay Doc Mayor Galapon. Okay. Opo, kaya sabi po, sumagot naman po si Mayor na sige Leia, bukas, 8 sa opisina ko samahan mo. Ayun. So, ganun. Ikaw pala naging tulay. Ang Opo, ambassadress ng OFW. Ambassadress. Oo nga eh. At hindi naman po nabigo yung bata
binigyan naman po siya ng pamasahe. Kumasya Sabi ba nga ni yung Gerald, pamasahe? 500. Ay, opo, kasi tinanong naman po siya ni Mayor kung magkano ba pamasahe doon balikan. So sinabi naman ng bata kay Mayor, kaya binigyan naman po siya. At sinabihan siya ni Mayor na sa July 17 muli kang babalik dito sa LGU para makuha mo yung financial assistance mo dahil naisama ka na sa listahan. Can you imagine, kasamang ilang araw lang yun na sinamahan natin sa opisina ni Mayor at kabilis na pinagproseso yung papeles niya at masasama na nga po siya sa medical assistance sa July 17. Okay. Oo, kasi alam mo, yung mga OFWs na yan, na yung pumapasok na remittances nila, hindi lang naman yan Opo. sa mga national government napupunta eh. Napupunta rin yan sa GAA o IRA ng mga bawat bayan. So, Opo. oo. Kaya dapat lang din talagang itrato sila ng itrato rin sila ng maayos, lalo pat Opo. sila yung mga distress. Kaya ayun, di very good yung ginawa ni Lad Costales na lumapit kay Mayor, at si Mayor naman ay kagyat na tumugon. Opo. Sige, maraming salamat, Arya Lea. Sige po, maraming salamat din po. At happy birthday. Thank you sa handa. Nabusog Thank mo you kami. din po sa cake, saka sa mga regalo. Maraming salamat din po. Ayun. Tutuloy namin yung kain mamaya. Oo, nag-deposit lang kami kanina. Kasi at yung pabulong na kanta, mamaya ang bigay Mamaya todo. ang bigay todo mamaya. Okay. Sige, maraming salamat Arya Lea. Radyo natin.